Okay na okay yung handling niya, oh. Oo, same lang, may konti siyang delay. Toyota Tamaraw, isa sa pinaka-iconic nameplate ng Toyota sa Pilipinas. At kung babalikan natin ang nakaraan, ang Tamaraw nameplate ay nag-evolve bilang Tamaraw Revo, na kalaunan naging Innova at ngayon ay Innova Zenix. Pero nitong December 2024, binuhay uli ng Toyota ang legendary name na Tamaraw. Bumalik siya bilang isang commercial vehicle tulad ng kung paano talaga siya nagsimula. Noong 1976, ginawa talaga ang Tamaraw bilang commercial vehicle. Pagdating ng 1981, nagpatuloy ito sa pagiging praktikal at pangnegosyo. Pero noong 1992, dito na na-introduce ang Tamaraw FX. Kaya itong third generation ang isa sa mga sikat na model ng Tamaraw dahil laging paborito itong pampamilya at pampasada. Sa modelo rin na ito nagsimula ang bansag sa UV Express na tinatawag ng karamihan na FX dahil naging iconic na yung Toyota Tamaraw FX bilang pinakaunang UV shuttle na sumikat noong 90s. Sa bagong Tamaraw, nasa ilalim na siya ng Hilux nameplate pero mas marami na siyang choices: utility van, drop side, aluminum cargo, food truck, mobile store, wing van, at marami pang iba. Available din ang short wheelbase. Meron naman itong utility van, drop side, at aluminum cargo. Pero take note, ang short wheelbase ay gas variant lang. Kaya kung diesel ang hanap mo, lahat ay long wheelbase. Kaya sa episode na to, ang bida natin, ang 2026 Toyota Hilux Tamaraw GL drop side. Ano kaya ang special dito? At ano ang kayang ibigay nitong bagong generation? Iyan ang aalamin natin dito sa Drive Talk. Retro at rugged ang look ng bagong Tamaraw. May pagkakahawig pa sa Land Cruiser 70 series. Kasi may dating at forma na talaga kumpara sa competitors na utility look lang talaga. Maraming setup ang magagawa rito. Hindi lang pang business, pwede ring haluan ng lifestyle. Kaya yung iba sinesetapan ng pang off-road or camper style. Kagaya ng display ng Toyota Motor Philippines na naka-off-road build. Pero bago ang build na yan, check muna natin ang stock GL drop side. Sa harap, naka-LED headlights with DRLs. At kung trip mo gawing rugged, bagay sa kanyang malaking fog lamps gaya ng build model na to. Sa likod, simple lang, bulb type ang rear combination lamp at may stepboard. Pero take note, walang sensors ang buong sasakyan. Sa gilid, basic lang. May side mirror pero walang side repeaters. Pero may cheek light naman. Ang wheels, naka-black alloy wheels wrapped in 215 65 R16. At dahil rugged look ang itsura, bagay na bagay dito ang all-terrain tires kung gusto mo ng mas astig na stance, force stopping power, disc brake sa unahan at drum sa likod. Since commercial vehicle ito, anong suspension naman ang nakakabit? Sa unahan, naka-IFS coil habang sa likod naka-rigid leaf spring. Ang bed ng GL drop side walang kahit anong protection. Kaya ang magandang option dito naka-bed coating para iwas sa gas-gas. May maximum payload naman ito na 1,025 kg. Kung tailgate naman ang usapan, hindi naman mabigat at madali rin buksan ang drop side. Ang makina naman ng GL drop side ay may 2.4 liter 2GD FTV high na may maximum output na 150 horsepower at 400 Nm torque paired with 6-speed automatic transmission. Kung usapang safety, ito naman ang mga inclusions niya. Rugged look pa rin ang loob ng Tamaraw. Wala namang tachometer ang gauge cluster. Sa steering wheel, halos kapareho ng Hilux fleet. Plain, walang buttons. Sa gitna, may 7-inch display audio with Bluetooth. May konting delay lang ang touch response. Sa passenger side, meron kang embossed Toyota logo. Yung red accent na makikita nyo dito, optional lang. Dahil ang stock, plain ang itsura. Isa pang downside, walang cover ang glove compartment.
Analog pa rin ang controls ng aircon. May 12 volt socket, extra storage, 2 cup holder, at isa pang additional storage. Maluwag ang center console. Wala namang special sa upuan. Okay naman ang legroom. Maluwag naman ang headroom. May manual tilt steering adjustment at sa visor, driver side lang ang meron at wala ring mirror. May cabin light pero bulb type. So ngayon, susubukan naman natin tong Toyota Tamaraw drop side. So, napansin ko dito sa Tamaraw, same siya sa halos sa Hilux eh. Although same engine naman sila na 2.4 doon sa mga 4x2 variant niya. So napansin ko dito sa Tamaraw, may kabigatan yung steering niya. Kung i-compare naman natin siya sa Hilux. Pero rinig ko kaagad dito yung sipol ng engine niya, which is hindi ko naririnig sa mga Hilux. Okay na okay to. Ang sarap niya rin gamitin. Saka sobrang pogi nito sa labas. Mukha siyang Land Cruiser 70 series. Yung braking system niya, ibang-iba sa Hilux. Kasi yung Hilux medyo sumusubsub eh. Pero dito, tamang-tama lang yung timpla niya. Okay din yung power niya. Itong maganda sa Tamaraw, pag nag-automatic transmission kayo, naka 6 speed kayo. Pero kung manual transmission, naka 5 speed. So ngayon, subukan naman natin yung handling nitong Tamaraw. So yung handling niya, medyo parang improve eh. Okay na okay yung handling niya, oh. Tamang-tama lang yung bigat ng steering niya sa mga ganong mga liko. Which is nice kasi sa Hilux medyo nakukulangan ako sa handling. Pero dito okay na okay. So subukan naman natin yung manual mode nitong Tamaraw. Oh, same lang, may konti siyang delay. Pero ang gusto ko rito, rinig na rinig mo yung spool ng turbo. Pero yung engine brake, same sa mga other Toyota. Ramdam ko kagad yung pagbabalik niya ng shift. Pag nag-upshift lang ako, doon ko lang napapansin yung delay. Pero kung city driving, okay na okay itong Tamaraw. Maganda. Para sa isang commercial vehicle, nakakagulat ang performance ng bagong Tamaraw. Sa torque at power, halos hindi sila nagkakalayo ng Hilux 4x2. Isa pa sa lamang nito kumpara sa ibang competitors, may nguso ang design. Ibig sabihin, nasa harap ang makina, kaya hindi umiinit ang upuan kagaya ng ibang utility vehicle. Kaya mas komportable siyang i-drive ng matagal. At ngayon, may option ka pang mag-automatic transmission na malaking bagay lalo na kung madalas ka mag-deliver sa mga city areas. Less pagod, less stress. Downside lang, wala siyang tachometer para sa modernong utility vehicle. Kaya medyo bitin, lalo na kung mahilig ka mag-cool down ng turbo bago patayin ng makina. At hindi rin ganun katahimik ang cabin. Mas rinig ang ingay kumpara sa Hilux na mas maganda ang insulation. Pero still okay naman ang driving experience kahit may mga napansin tayo. Ang tanong, magkano naman ang GL Dropside? Ang 2026 Toyota Hilux Tamaraw GL Dropside ay nagkakahalaga ng 1,075,000 Philippine peso. At available naman to sa tatlong kulay. Super White 2, Silver Metallic 1, at Black 1. Sulit ba? Siguro oo, dahil sa looks and power.
pero nakadepende pa rin sa inyo. Kaya mag-comment down below kung ano masasabi nyo sa Tamaraw. At kung Toyota cars naman ang hanap mo at taga Cavite ka, visit lang sa Toyota Silang at hanapin si Ma'am Marvy Montoya or si Sir V. Gifted Manahan. At kung taga Pasay ka naman, visit lang sa Toyota Manila Bay at hanapin si Sir Ezekiel Fernandez for inquiries. Sabihin mo na lang na napanood mo dito sa Drive Talk by Aljay. At kung nagustuhan mo naman ang episode na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. Kita-kits sa next episode ng Drive Talk.